Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pagiging matalino mo ang siyang weakness mo? Na ang talino mo ang dahilan kung bakit hindi ka nagtatagumpay? Maniniwala ka ba na mas mabilis kang aangat at makakakuha ng respeto mula sa ibang tao kung ikaw ay magkukunwaring tanga? Si Arthur Schopenhauer ay isang tanyag na German philosopher noong 19th century at nagbigay ng kakaibang pananaw sa kung paano maipapakita ang katalinuhan at tagumpay sa buhay. Sa halip na palaging ipakita ang buong talino at lakas, iminungkahin niya ang diskarte ng pagkukunwaring tanga bilang paraan upang makuha ang respeto, tagumpay at mas maayos na relasyon sa iba. Ang ideyang ito ay mukhang simple ngunit puno ng lalim at may malawak itong aplikasyon sa personal, profesional at social life. Si Schopenhauer mismo ay naka-experience ng mga hamon ng intellectual na kayabangan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit na-develop niya ang ganitong pananaw ay ang kanyang ina, na sumulat sa kanya ng kritikal na liham ukol sa kanyang ugali. Napansin ng ina niya na ang pagiging masyadong proud sa sarili niyang talino ay nagdudulot ng mga problema sa relasyon niya sa ibang tao. Sa ganitong karanasan, natutunan ni Schopenhauer ang halaga ng pagpapakumbaba. Para sa kanya, ang sobrang pagyayabang sa sariling kaalaman ay hindi laging magdudulot ng mabuting resulta. Sa halip, mas makakabuti ang pagiging mababa ang loob na nagiging paraan upang makuha ang tiwala at respeto ng iba. Ito ang ilan sa mga rason kung bakit ang pagkukunwaring tanga o bobo ang tutulong sa iyong magtagumpay. Number 1. The art of surprise. Ayon kay Schopenhauer, hindi kailangang ipakita agad-agad ang lahat ng iyong kakayahan o lakas. Sa halip, mas mainam ang taktika ng pagpipigil at pagkontrol. Ang pagpapakita ng kaunting kahinaan o pagiging tila ordinaryo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong sorpresahin ng iba sa tamang oras. Ang strategy na ito ay katulad ng mga ginagamit sa digmaan, kung saan ang isang general ay magpapakita ng kahinaan upang akitin ang kalaban na magkamali. Sa buhay, ito ay maaaring gamitin sa mga negosasyon, trabaho at kahit sa kompetisyon. Ang pananatili sa likod at biglang pag-atake sa tamang panahon ay nagbibigay ng malaking advantage. Number 2. Wisdom in silence. Isa pang mahalagang aral mula kay Schopenhauer ay ang karunungan ng pananahimik. Ang pag-alam kung kailan magsasalita at kailan tatahimik ay isang susi sa tagumpay. Hindi lahat ng tao ay magaling makinig, ngunit ang mga marunong makinig ay nagkakaroon ng mahalagang impormasyon na maaaring gamitin sa tamang pagkakataon. Sa pakikinig, mas nauunawaan mo ang tunay na iniisip ng iba. Nakakakuha ka ng insights na hindi mo makukuha kung palagi kang nagsasalita. Sa ganitong paraan, ang pananahimik ay nagiging isang anyo ng kapangyarihan. Isa itong paraan para maging mas maalam kaysa sa iba nang hindi mo kailangang ipagyabang ang iyong kaalaman. Number 3. Managing relationships. Sa pakikipag-ugnayan, lalo na sa trabaho o negosyo, binigyang diin ni Schopenhauer ang halaga ng pagpaparamdam sa iba na sila ay mas mahusay kaysa sa iyo. Ang pagkukunwaring tanga ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahina. Ito ay isang paraan para mapanatili ang respeto at dignidad sa isang relasyon. Halimbawa, sa isang opisina, mas makakabuti kung hahayaan mong maramdaman ng iyong boss o kasamahan na mas magaling sila sa iyo. Kapag ginawa mo to,
mas malaki ang tsansa na makuha mo ang kanilang tiwala at suporta. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay daan para sa maayos na pagtutulungan at mas mabisang pakikipag-ugnayan. Number 4. Avoiding the spotlight. Isa pang mahalagang payo mula kay Schopenhauer ay ang pag-iwas sa spotlight, lalo na kapag nasa panahon ka ng kahinaan. Sa halip na ipakita ang iyong paghihirap, mas mainam na manatiling low-key at maghintay ng tamang pagkakataon bago mo ipakita ang iyong kakayahan. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang masyadong mataas na expectation at ang paghusga mula sa iba. Kapag handa ka na, mas makakakuha ka ng respeto dahil sa natural mong pag-angat, hindi dahil sa pagmamagaling o pagyayabang. Number 5. Socratic irony. Ang konsepto ni Schopenhauer ay may pagkakatulad sa Socratic irony, kung saan nagpapanggap si Socrates na tila hindi niya alam ang isang bagay upang mahimok ang iba na ipaliwanag ito ng mas malalim. Ang ganitong uri ng pagpapakumbaba ay hindi lamang nagpapakita ng kabaitan, kundi nagiging paraan din upang makakuha ng mas maraming kaalaman. Sa mga diskusyon, ang pagpapakita ng interes sa pananaw ng iba ay hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng talas ng isip. Ang ganitong teknik ay effective hindi lamang sa philosophy, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Sa huli, ang pilosopiya ni Arthur Schopenhauer ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral. Ang pagiging mababang loob at ang paggamit ng diskarte ng pagkukunwaring tanga o bobo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng talino. Ang mga taong marunong gumamit ng tamang timing, alam kung kailan magpapakumbaba, at mga taong marunong maghintay ng tamang oras upang mag-shine, ay mas malaki ang tsansang magtagumpay. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, natutunan natin na hindi kailangang laging ipakita ang lahat ng ating kakayahan. Minsan, ang tahimik na lakas at ang strategic na pagpapakumbaba ang susi para maabot ang mas mataas na antas ng tagumpay at respeto sa buhay. Kung nagustuhan mong video, huwag mo kalimutang mag-like, follow, at mag-subscribe. Hanggang susunod na video.